Sa hirap ng buhay ngayon, nililimitahan ng mga magulang ang bilang ng kanilang mga magiging anak. Pero sa Sorsogon sa Bicol, meron kaming nakilalang mag-asawa na ang bilang ng mga anak umabot ng 21 o halos 200. Simple lang ang pangarap noon ng mag-asawang Romel at Kingking. Pangarap ko sana, 2 anak. Natupad naman nila ito. Nagkaroon nga sila ng 2 anak. Pero nadagdagan ito ng nadagdagan pa. Si Kingking kasi halos taon-taong nagbubuntis. Dumadaan siya, binibiro namin. Pare, napapadalas niya yata. Gabi-gabi na yan, ha? Hindi ka ba napapagod mga anak? Ang dami-dami na yan. Si Kingking, buntis na naman. Nagkaringking na naman. Hanggang ang pangarap nilang magkaroon ng 2 anak, naging times 10 and over, 21. Opo, sa edad na 50, si Kingking nakapag-irena ng halos 21 anak. Taon-taon na po ako nanganak. Kahit po sa hospital kunanang po ako dyan. Nandito na naman, ano ka ng anak. Sa libro ng ospital, isusulat yung mga pangalan ng mga anak. Mga anak naman yung misis mo. Ay puno na tong notebook na to. Ay ako, ikabila mo naman para mapuno pa yung kabila. 21 anak. Kaya nyo? Sa bahay kubong ito sa barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon City, nagkakasya ang buo nilang pamilya. Mga anak, labas! Yes na yan! Ito po si Romel, si Kathleen, si Licler, si Katrina, Pamlima, si Christina, Katie po, Ivy. Si Maggie po, bunso ko po yan. Sa 21 anak nila, panganay ang 33 anyos na si Kissy. Ang pinakabunso naman na si Maggie, 5 taong gulang. Hi! Takot po may mag-away sa amin kasi kapag po kasi rumesba kami, ang dami po kasi namin. Dati yun po, wala na lang ako kaming kuryente. Kaya, siya nangangalabit sa akin. Dati, kasi pag galing ko sa laot, siyempre malamig. Kaya doon nangyayari. Sa dami ng kanilang anak, aminado si Kingking. May pagkakataong napapagpalit-palit nila ang pangalan ng mga ito. Po si Katrina, tapos si Christina po. Tinatawanan po ako nila. Sabi naman nila, si Mama, hindi naman anya ako si Katrina. Ako ngayon si Christina. Parang sardinas din silang nagsisiksikan sa loob ng kanilang tahanan. May nasa ilalim ng pagtriko. Dito po kami dito na natulog. Puno lang po kami para ganito. Dito po yung ulo namin. Tapos dito yung paa. Pag may bibi po, nilalagay na lang po namin sa duyan para makakasya po kami. Wala silang sariling kwarto at banyo. Dito po kami nagsisiyan sa public CR po kasi po wala po ditong bayad. Parang ang may feeding program lagi sa kanilang bahay tuwing sila'y kumakain. May mga tanim kami doon na mga kamuting kahoy. Minsan naman, tawyo, yun lang po ang ulam ng mga anak ko noon. Hindi na po kasi kami humihir. Pag hindi pa ako busog, uminom na lang po ako ng tubig. May ilan mang ginagawang katatawanan na umabot sa 21 ang kanilang mga naging anak. Sa totoo lang daw, ang kanilang sitwasyon hindi nakakatuwa. Hirap kasi sila sa buhay. Budget talaga namin sa isang araw, 500 lang. Nandoon na lahat, pati bigas, kape, asukal, tapos yung tinapay ng mga anak ko. Naglalako ng isda si Kingking. Manging isda naman ang kanyang mister na si Romel na nitong mga nakaraang araw nahinto pa sa pagpalaot. Biglang nanikip yung dibdib ko, di pa ako napapacheck up. Walang pera. May pagkakataon po talaga yung mga anak ko sabay-sabay talaga magkasakit. Wala kami mahiraman ng pambili ng gamot. Katuwang ng mag-asawa sa pagtaguyod ng kanilang pamilya, ang kanilang pangalawang anak, si Romel Jr. 12 ako nagsimula magtrabaho noon. Yung mga basura ng kapitbahay namin noon, inaalo ko kung ipapatapon nila kahit magbayad sila noon ng 5 piso sa akin para may makain lang din kami. Minsan nagtatampo po ako kasi ganito yung sitwasyon namin. Nadumami kami pero wala na eh. Nandyan na yan. Kaya tinanggap ko na lang po. Napapagod din po ako pero kinakaya ko lang.
kasi may mga kapatid pa akong maliliit. Halos lahat daw silang magkakapatid, laking salaw o am. Nagsasain kami ng kanin. Dinadamihan ko lang po yung sabaw para may malili po yung anak namin na maliit. Halimbawa, wala naman sana kung naubusan na, tubig na lang po na may asukal. Pero hindi pala lahat ng 21 anak ni na King buhay. 4 sa mga ito, sanggol pa lang nung bawian ng buhay. Kinulang daw kasi sa nutrisyon. Yung iba naman, kulang talaga sa buwan. Siguro kasi hindi ako nakapag-check up. Meron pa palang isa na namatay sa aksidente. Na uupo sa duyan. 1 year and 6 months. Noong time na yun, nagtinda ko ako. Ako po ang nagsisilo. Kasi kung ako po ang nagbantay noon, sana hindi po nawala yung anak ko. Samantala, ang ika-13 nilang anak, napilitan daw silang ipaampon. Walang-wala talaga kami. Hindi ko naman talaga kagustuhan na maibigay ko po siya. Kasi kung meron lang kami noon, hindi ko man po talaga siya ibibigay. Sa kasalukuyan, sa 21 nilang mga buhay na anak, 15 ang pilit pa rin nilang itinataguyod. Laki sa hirap si King, kaya para na raw siyang hindi nakawala sa tanikala ng kahirapan. Yung ama kasi ng nabubuhay pa, palaging naglalasing. Yung nanay ko kasi noon, palaging binubugbog ng ama namin. Kaya po ako nag-asawa ng maaga. Kasi po parang maalis na po ako sa pamilya namin. 16 anyos lang nung nagtanan sila ni Romel. Kalaunan, nagkaanak sila. Ang pangarap ko sana, 2 anak, mahirap ang maraming anak. Ayaw ko sana, ginusto ng asawa. Ang gusto ko nga, ma'am, 24. May mag-aanaga po sa amin. Taon-taon na po ako ng anak. 1 month mamana, tapos buntis na naman ako. Hanggang hindi na nga nila namalayan na ang kanilang mga anak umabot na ng 21. Ang nakababahala rito, ang nangyari kay King tila nauulit sa kanyang mga anak. Ang panganay kasing si Kissy, maaga ring nag-asawa. Ang iniisip ko kasi noon, dumating man ang oras na makagraduate yung ate ko, matutulungan niya kami. Hanggang sa nag-asawa yung ate ko na. Ang pang-anim na si Katrina, 17 anyos lang nung nabuntis. Kaya na maaga ako nag-asawa, sumasama ako sa mga barkada. Gusto ko lang po makalimot sa mga gawaing bahay kasi napapagod din ako. Parang pag kinikita ko kila mama, madali lang. Ako na nagiging nanay, mahirap. Puyat lagi, tapos minsan walang makain. Ang kapatid ni Katrina na si Candy, 14 anyos lang nung nagkapamilya. Sa edad niya ngayong 27, 5 na ang kanyang mga anak. Akala ko madali, yung pala ang hirap ng buhay. Nagsisi ako kasi ang gusto ko, makapag-aral man ng mabuti ang anak ko, hindi na gumaya sa amin. Ang inasahan ng pamilya na una sanang makapagtatapos dahil ito raw ang pinakamatalino na si Kitty, 14 anyos lang, nagdalang taon na. Grade 5, yung natapos ko po, nadala lang po sa tukso. Aminado sina King at Romel, nagkulang sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Humihingi pa ako ng tawad sa mga anak ko kung hindi ko malaibigay yung kailangan po nila. Kahit anong kayod ko, kahit nag-Five Marino ako, hindi pa pala sapat yung ibinibigay ko sa kanila. Ang nangyari sa kanila, patunay ng kawalan ng kaalaman o kawalan ng pagpapahalaga sa pagpaplano ng pamilya. Yung paggamit po ng mga contraceptive, kulang po ako dyan sa kaalaman. Baka wala akong pambili. Natakot na rin ako, baka kung uminom ako, baka mamatay ako. Contraceptive method ay generally safe at hindi nakakamatay. Ngunit kailangan po nating magpakonsulta sa isang healthcare professional para mabigay ang tamang contraceptive method para sa kanila. Ayon mismo sa DOH o Department of Health, 10 milyong mga kababaihan sa buong bansa wala pa ring access sa family planning. Gustuhin mang magplano ng pagbubuntis, wala silang kaagapay. Patuloy ding dumarami ang bilang ng mga nabubuntis na mga batang babae, edad 15 pababa. Pag ang isang pamilya, mag-asawa, ay nagkaroon ng sobrang anak beyond their means, it will affect
Una, sa kalusugan ng kabataan. Pangalawa, yung capacity nilang magpaaral. Itong mga kabataan na ito, pag hindi nabigyan ng enough na support, yung endless cycle of poverty. Kailangan maging agresibo yung pagbigay ng impormasyon, pagbigay ng serbisyo. Pwede kang pumunta sa mga health center. Naniniwala ang simbahan na yung pagsilang ng tao ay hindi nasa kamay ng tao. Yan ay gawa ng Diyos. Kaya hindi ito dapat kontrolin. Ang simbahan tutol doon sa mga birth control. Pero sa family planning naman, maganda yon kasi talagang pinaplano ng pagpapamilya. Sa pag-asang magabayan ang pamilya ni na Kingking at Romel tungkol sa family planning. Nito lang Biyernes, binisita sila ng mga kawani ng City Health Office ng Sorsogon. 50 ka na po. Menopause na po tayo? Hindi pa po. Oo, so may chance ka pa po na mabuntis. Hindi na po yun kaiga-igaya sa edad nyo at sa kasalukuyang status po ng iyong kalusugan. Mas prone ang mga prematurity na pag-deliver ng baby dun sa madaming pagbubuntis. Dahil madami ng pagbubuntis, hindi na ibabalik ang sustansya na dapat meron ang nanay. Lahat ng mga complications na medical complications lumalabas. Marami tayong paraan para sa childbirth control. Natural method, withdrawal, calendar method. Iiwasan mo yung days na yun na fertile ka para mag-contact. Pangalawa, yung barrier method. Ang condom, pag sinabi ng barrier, para hindi pumasok yung sperm, yung tinatawag nating pills. Yung ating injectables. Pangatlo is the implants, permanent method. Ino-offer namin yan sa mga pasyente namin na more than 5 ng pagbubuntis. Yan yung bilateral tubal ligation or BTL. Ang isa naman yung vasectomy, para naman yung sa lalaki. Ang pag-control or ang contraception or ang pag-family planning ay hindi lang dapat sa babae. Dapat pinag-uusapan niya na mag-asawa. Kaya nga, it's a mutual consent. Pinayuhan si Kingking na magpa-ligate na o tuluyan ng magpatali. Natakot po ako maghihiwain daw dito sa may bandang baba ng puso. Sa ligation is, may anesthesia po siya, hindi ka makakaramdam ng sakit. At pagkatapos, bibigyan ka pa rin ng tinatawag natin ng mga pain reliever. Pili ka po doon sa takot mo doon sa paghiwa sa'yo kumpara doon sa konsekwensya po na mangyayari sa inyo pag hindi kayo nag-ligate. Pero papayag kaya siya? Payag na po ako na magpaligate para hindi na po ito madagdagan. Kung handa na po kayo magpaligate, pupunta po kayo sa barangay health station natin, tapos magpapa-health assess po kayo. After nun, i-refer kayo sa RHU para mabigyan ng referral, libre lahat. Inilapit na rin ng aming team si Romel sa Sorsogon Provincial Hospital para mapatignan ang iniinda niyang sakit. Baka po meron siyang tinatawag po natin na ischemic heart disease. Makakatulong na magpa-ECG tayo sa kanya para ma-confirm natin yung kondisyon ng puso. Ayaw ko na po manganak ngayon kasi nga ang hirap na ng buhay namin ngayon. Kung maibabalik lang po ang panahon, gusto ko mag-family planning po. Oo nga't bawat bata na iniluluwal, biyaya. Pero ang hindi planadong pagbubuntis at ang kawalan ng kahandaan sa responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya, maaaring magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng ina at ng bata. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.